Kinakarma daw ang Pilipinas, mga tol. Oy, kinakarma raw tayo, mga tol. Tila natutuwa. Eto, mga tol, basahin natin yung title. Tila natutuwa pa daw ang China, no? Dahil binagyo ang Pilipinas. Naalala ninyo nitong mga nakaraan, 'di ba? Bahang-baha rin sa China, mga tol. Talagang dinaluyong sila ng matinding kalamidad. At maraming Pilipino, maraming mga Pinoy ang naglabas ng kanilang reaksyon, sentimiento na parang natutuwa din ng mga Pinoy. Ayan, hilig nyo kasi sa West Philippine Sea, o yan, binigyan kayo ng sarili nyong dagat. So ngayon, mga tol, tayo naman ngayon ng binabaha, no? So ano ang naging reaction nila? Ito, panoorin natin 'to, bigyan natin ng reaction video 'to, mga kapatid. Mula 'to kay Melvs Castle. Ayan, samahan ninyo ako at bigyan natin 'to ng commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Pero bago natin 'to simulan, syempre 'wag mong kalimutan mag-subscribe kay Melvs Castle. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng opinion, reaction, and commentary, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to, mga tol. Mga Chinese-controlled media mukhang pinagtatawanan pa tayo dahil kasi yan sa napakalakas Aba, bumabawi. na bagyong Karina. Sa post ng Global Times, pagmamay-ari ng Chinese government, Edited pa yung mga picture, no? Super Typhoon strikes Philippines. Typhoon Karina wreaks havoc in Manila. tila pineke pa ang bidyong umabot na daw sa mga bubong ang bahay at lubog na raw ang lahat ng mga sasakyan. Typhoon Gaimi. Yun ang pangalan sa kanila, Gaimi storms through Philippines. Parang pinalalabas tuloy ng China na nilalamon na tayo ng bagyo. Parang natutuwa pa talaga ang mga Chinese. Di naman, wala naman akong napansin na ganun sa title nila, no? Siguro ano lang ni Melvs Castle yun. Pero dedmahin na natin ang mga yan. Nakapaminsala man ang bagyo pero di naman to sobrang ganong kalakas. Ang mahalaga sa ngayon kahit bahana, papalabas na si Karina sa Philippine Area of Responsibility. Pero alam niyo, mga tol, kung saan ako na bibilib, no, sa mga Pinoy. Kasi sa ibang bansa, kapag may mga ganitong kalamidad, ganyang mga problema, dulot ng kalikasan, talagang wala ka makikita kundi puro malungkot na mukha, umiiyak, 'di ba? Sa Pilipino, mga tol, iba makikita mo. Ginagawa pa nilang katuwaan at kasiyahan 'to. Ganyang katindi Pilipinas, mga tol. 'Di ba yung iba, may mga napanood ako sa social media, mga tol, ginawa nilang swimming pool. Yung iba may dala-dala pa silang mga jet ski, yung iba may ano pa, anong tawag dito, yung daloy ng bahang gano'n, sinabayan nila yun, nakasakay sila sa parang salbabida ta's sumasabay sila dun sa agos, mga tol, tuwang-tuwa sila, mga tol, ginagawang memes, 'no, at, talagang ginagawang katatawanan lang 'to ng mga Pinoy. Ganyang katindi mga Pilipino sa harap ng mga ganitong kalamidad. Bagyo ka lang, habagat ka lang, Pinoy kami, parang gano'n ang datingan, mga tol. Kaya kung ang pinapalabas ng, China, talagang nagdurusa Pilipino, mga Pilipinas, ay nako, ibahin niyo, mga Pinoy. Kayo na ang susunod dyan, China, at kakarmahin rin kayo. Habang papalabas na kasi ang bagyong Karina at papunta na tong China, mas lalo tong lumalakas at lumalakas pa. Muli pong namataan ang sentro. Well, hindi naman natin wini-wish, mga tol, na maraming mapinsala sa kanila yon kasi bad yon, mga tol. Etong ano na 'to, kalamidad na 'to, normal 'yan na dumadaan sa bawat bansa taon-taon, 'di ba? At normal talaga nakakapagdulot ng pinsala 'yan sa mga bansa taon-taon. So hindi natin hinihiling at hindi natin ninanais na magdusa ang kahit na sino man, mga tol, 'no? 'Yan, nililinaw ko lang sa inyo. Ng bagyong Karina na nasa 290 kilometers northeast po ng Itbayat sa Batanes. Taglay po ni bagyong Karina yung pinakamalakas na hangin, umaabot ng 155 kilometers per hour malapit sa gitna, at pagbugso naman nasa 190 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos pa hilagang kanluran sa bilis naman na nasa 25 kilometers per hour. Base po sa pagtatrack po natin, ito pong bagyong si Karina ay maaaring maglandfall sa Taiwan today. At posible po itong lumabas ng Philippine Area of Responsibility, posible po mamayang gabi o bukas. Asahang mas tataas pa ang baha sa buong Metro Manila. Umabot na kasi sa ikatlong alarma ang Marikina water level. Okay na, humupa na yung humupa na yung tubig, mga tol, no? Humupa na. So, good thing, salamat sa Diyos, mga tol.
Pero tumambad naman sa atin mga tol yung sandamakmak, sandamukal na basurang dinaloy o inanod ng baha mga tol. Eh saan galing yung mga basurang yun? Sa atin din. No? Sa atin din mga tao mga tol. Sa atin ding mga Pinoy. No? Lalong-lalo na yung mga nakatira malapit sa estero mga tol. Yung estero mga tol, hindi naging estero yan ng wala lang. Daluyan sana ng tubig bahayan. Kaso paano makakadalo yung tubig baha? Eh barado ng basura mga tol. Kahit linisin 'yan, 'di ba? Sabi nga ni Mayor ng Manila, nililinis daw nila araw-araw eh. Sabihin natin totoo mga tol, nililinis nila araw-araw. Pero kinabukasan, ganun din naman karami ang papalit dahil nga syempre ang Pilipinong mga nakatira doon, mga tol, eh kulang din talaga sa disiplina. Napakalaking basurahan ang tingin nila doon mga tol. Hindi hindi floodway ang tawag nila doon mga tol. Ang tawag nila doon basurahan. 'Di ba? Eh, kung gano'n din naman karami mga tol ang papalit na basura balewala lang. Gumagastos ang gobyerno ng bilyon-bilyon para sa mga 'yan pero wala ring nagiging halaga kasi yung mga pumping station nababarahan ng basura, yung mga drainage nababarahan ng basura, yung mga drainage system na sinasabi nila ginagastosan ng bilyon-bilyong halaga barado ng basura. Tapos sasabayan mo pa ng korapsyon siyempre, eh, talagang wala. Tas sasabayan mo pa ng napakalakas na buhos ng ulan, yung tipong pang isang buwan ibubuhos ng isang araw. Tapos mapupuno na yung mga dam, pagpapakawala ng tubig, sama-sama na diyan, 'di ba? Eh, baha talaga mga tol. Hindi na tayo dapat magtaka dun sa mga bagay na ganyan, eh. na nasa 18 na metro. Malapit na yan noong undoy na umabot hanggang 21 na metro. Mas malakas pa rin yung undoy, mas mataas pa rin ang naging baha nun. Inaasahang uulanin pa rin nga ang buong Pilipinas. Yung habagat, ito yung pinalalakas ng bagyong si Karina na may international name na Gamey na galing pala sa South Korea, yung ibig sabihin nun. Tapos po, ngayon po nakataas po ngayon yung mga heavy rainfall warning natin. Una, red heavy rainfall warning sa Metro Manila, Rizal at Bataan. Orange warning naman sa Bulacan, Pampanga, Cavite at Zambales. Habang yellow warning sa Tarlac, Laguna, Batangas at Quezon. Papalayo na si Karina sa bansa. Ang nararamdaman na lang na malakas na ulan ay ang habagat. Sa nagtatanong kung hanggang kailan pa makararanas ng malakas na pag-ulan, aabot raw to hanggang Biyernes. Yung lakas ng habagat. So Friday ngayon mga tol. Panaka-naka na lang yung ulan, no? Hindi rin naman kasi ganun talaga ka-accurate yung sinasabi ng ano natin, ng mga forecaster natin. So nakikita natin mga tol, yung ibang lugar eh humupa na yung tubig. Yung iba talagang ano pa rin, mataas pa rin ang tubig, siguro hanggang tuhod, hanggang binte, hanggang gutter. Dahil nga yan sa barado yung mga daanan ng tubig kaya hindi makababa agad-agad yung tubig, 'di ba? So tama na yung sisihan. Yung mga mamamayan kasi imbis na sisihin nila yung sarili nila mga tol, sinisisi nila yung gobyerno, eh. Yung gobyerno naman mga tol, nagtuturuan din sila. O asan na yung pera ng gobyerno? Asan na yung budget na inilaan ng mga mambabatas diyan, 'di ba? Asan na yan? Nagtuturuan din sila mga tol. Imbis na magkapit-bisig, magtulungan, matuto na tayo sa mga nagdaan. Kaso mga tol, kitang-kita natin hindi pa rin talaga natututo mga Pinoy. Problema na natin 'yan, dekada na mga tol, hanggang ngayon ganun pa rin. Anyway, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo rito mga tol? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.